Isa sa mga pinaka pambihirang kwento sa Biblia ay tungkol kay Job, na nagpapakita na ang pananampalataya ay isang hindi simpleng usapin. Hindi lang kasing simple ng pagsunod at pagpuri, na kapalit ay biyaya. Hindi ito isang transaksyonal na ugnayan, at ganansya at grasya ay may kapalit ng pagsamba. Dahil kung ganyan lang pala, kasimple ang relihiyon, ano ang ikinaiba natin sa isang aso na pagkatapos sundin ang pinag-utos mong kahol ay biglang sinusubuan ng buto na premyo? Paano kung tanggalin sa iyo ang lahat ng ito? Ikaw pa rin ba ay magdadasal sa Diyos o magagalit sa Kanya? Ikaw ba ay sumasamba lamang at may takot sa Panginoon dahil maganda ang iyong buhay? Paano kung biglang hinila na lang mula sa iyong tinatapakan ang buhay na yan? Walang sabi-sabi at talaga namang biglaan. At wala namang dahilan para ikaw ay biglang subukan at pagtripan. Mga kapatid, ang pambihirang kwento ni Job, ang mabait at masunuring alagad ng Diyos na isang araw ay sinubukan ang tibay ng pananampalataya. Ang siyang kwento natin, mga kapatid, ngayong Miyerkules dito sa Sana Lourdes. Atin na pong simulan ang kwentong sinulat ni Orly Aquino na pinamagatang Anyari, Job? Kaya pa? Magpakabusog tayong lahat, mga kapatid! Oo nga mga kapatid, magpakasaya tayong lahat sa handaang ito ng isa sa nakatatandang kapatid nating lalaki. Tama. Mapapalad tayo sa magkakapatid. Oo. Sadyang mapalad tayo sa pagkakaroon ng ama, sapagkat mabait siya, mapagmahal at masinop sa buhay. At mga Diyos! Oo nga. At totoo ang tinura ng nakatatanda nating kapatid. Maka-Diyos ang ating ama. Walang araw na hindi siya nanalangin sa Panginoon. Tama. Kaya naman pinagpala tayo ng kasama. Tama yun. Totoo ang inyong sinabi. Napakayaman ni Ama. Marami siyang alila. 7,000 ang kanyang mga tupa. 3,000 ang mga kamelyo at 1,000 ang kanyang mga baka. Kaya nga bilang nakatatandaan yung kapatid, inihiling kong papurihan natin ang ating ama. Ikaw ang masusunod, kuya. Mabuhay ang ating abang si Job! Mabuhay! Job? Mahal kong asawa. Ipagpaumanhin mong nagising ka sa aking pagbangon. Bakit bumangon ka na? Katatapos lamang ng pagdiriwang ng kaarawan ng pangalawa nating anak na lalaki. At alam mong tuwing matatapos magdaos ng kasiyahan ng sino man sa ating mga anak, maaga akong bumabangon upang ipaghandog ang ating mga anak sa Diyos. Madilim pa. Madaling araw na. Kailangan bang sa tuwing may matatapos na handaan sa tahanan ng sino man sa ating mga anak na lalaki ay maghahandog ka sa Diyos? Kailangan, mahal kong asawa. Bakit? Baka nilalapastangan ng sino man sa ating mga anak ang Diyos. Hindi naman marahil. Mabuti na ang ipaghandog ko sila upang mapatawad sila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan Job, at upang patuloy tayong biyayaan at pagpalain ng Diyos.
Puso akong nagpatay at nagsunog ng matabang tupa upang ihandog sa iyo. Upang anuman ang nagawang pagkakasala ng sino man sa aming pamilya ay mapatawad mo. Malugod mo nawang tanggapin ang aking handog, Panginoon! Ang hangal na si Job, naghahandog na naman at nananalangin sa Diyos. Wala siyang kamalay-malay na nakalutang ako sa hangin malapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi lamang niya ako makikita at maririnig dahil sa aking kapangyarihan. Panginoon, salamat sa lahat ng mga pagpapala mo sa aming pamilya. Maraming salamat, Panginoon. Nakakapangit-ngit ang ginagawa mo, Job. Mabigat ang dugo ko sa gaya mong mabuting tao. Ngunit may araw ka sa akin, Job. May araw na matitikman mong bagsik na kapangyarihan ni Satanas. Mga minamahal kong anghel, nababatid ninyo ngayon ang panahon upang kayong mga anghel dito sa kalangitan ay umarap sa akin. At marinig po namin ang Nababatid po namin, Panginoon. sa amin. Yahweh! At nababatid mo rin, Satanas, nakasama ka sa pagpupulong na ito. Nababatid ko. Bakit ngayong ka lang dumating? Wala ba akong karapatang gawin ang nais kong gawin? Malaya kang gawin ang anumang nais mo kung aking paihintulutan. Kahit na hindi ka kabilang sa aking mga anghel. Dahil sa ginawa mong pagre-rebelde sa akin. Sadyang gagawin ko ang aking naisin. Ano ang ginawa mo ngayon? Nagparuta-rito ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Si Job kaya'y matatakot sa iyo ng walang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpapala mo siya? Iniingatan mo pati ng kanyang sambahayan at mga ari-arian. Karapat dapat lamang na si Job ay aking pagpalain. Dahil sa katapatan niya sa akin. Subukin mong huwag siyang bigyan ng mga biyaya. Bagkus ay sirain mo ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Tingnan natin kung hindi ka na niya sumpain. Aking kapatid, Akala ko kung sino ang kumatok. Ang pangalawa ko palang kapatid na lalaki. mabutit narito ka sa iyong pamamahay. Pasok ka, kuya. Salamat, mahal kong kapatid. Mabuti naman napasyal ka rito sa aming tahanan. Napadaan lang ako rito dahil malapit na ang kaarawan ng panganay nating kapatid. Batid ko yan, kuya. Nababatid mo rin na sino man sa aming 7 magkakapatid na lalaki ang magdiwang ng kaarawan. Inaanyayahan namin kayong 3 na aming mga kapatid na babae upang makasalo sa aming pagsaya. Kaya nga inaasahan ko ng isang araw mula ngayon, aanyayahan na ako ng panganay nating kapatid sa nalalapit niyang kaarawan. Kaya marami ang humahanga sa ating magkakapatid
maganda ang pagsasamahan natin. At lahat tayo ay nakaririwasa sa buhay. Utang natin lahat sa ating Ama. Oo. Dahil sa kanyang pagiging makadiyos at mabuting tao, kabilang tayo sa pinagpapala ng Panginoon. Habang buhay na magiging tapat sa Diyos ang ating Ama. Subalit, Subalit ano, kuya? habang buhay kaya tayong pagpapalain ng Diyos? Tumahimik at igalang ang ating Panginoon. Satanas, huwag kang humalakak na may panghuuyam. Igalang mo ang ating Panginoon. Masama bang magsabi ako ng katotohanan? Mga kaibigan kong anghel, Walang katotohanan sa iyong tinuran, Satanas. Yahweh. Hindi ako naniniwalang susumpain ako ni Job kapag hindi ko siya pinagpala. Yan ang akala mo. Iyon ang katotohanan. Mapapatid lamang natin ang katotohanan kung ating mapapatunayan. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo subuking alisan si Job ng mga ari-arian at nang malaman natin kung hanggang saan ang katapatan niya sa'yo? Sige, Sang-ayon ka sa nais kong mangyari? gawin mo ang gusto mo sa lahat ng mga ari-arian ni Job. Matagal ko nang gustong gawin yan. Nag-aalala lamang ako. Baka hindi mo ko pahintulutan. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng karapatan sa mga ari-arian ni Job. Subalit huwag mo siyang sasaktan. Akong bahala. Satanas, Babalik na ako sa daigdig. Humanda ka, Job! Matitikman mo na ang bagsik ng aking kapangyarihan! Mga kasama, marami na ang nakakaalam ng mga tulisan ng ating pangkat at namamalagi tayo sa liblib na pook na ito. At ang sinumang mga ngalakal na napagawi rito ay tinatambangan natin, ninanakawan ng mga ari-arian at pinapatay. Tama. oo, naglalakbay sila kahit sa malayo. Kaya bihira na mga ngalakal na dumaraan dito eh. Huwag lang natin sila mabiktima. Huwag tayong pumayag na wala tayong mabiktima. May mga pamilya tayong umaasa sa atin. Kailangan nating kumilos upang hindi tayo mamatay sa gutom. Kailangan nating magnakaw. Tama? Mga kasama, pag-usapan natin mabuti ang dapat nating gawin upang meron tayong manakawan ng mga ari-arian. Isang pangkat na mga tulisang sabiyo. Gaya ng ibang tao, hindi rin nila makikita at maririnig ang pagdating ko dahil sa aking kapangyarihan. Nakalapit ako sa tabi nila nang hindi nila namamalayan habang nakalutang ako sa hangin. Meron ba kayong maimumungkahi upang meron tayong mabiktima? Sa kapangyarihan ko, magagawa kong pasunurin sa nais ko mga tulisan. Magsalita kayo mga kasama! Ang mga masasamang tao ito, sila ang kakasangkapanin ko upang maganap ang nais ko mangyari. Tutuksuin ko sila. Uudyokan ko silang nakawin ng mga alagang hayop ni Job upang unti-unting mawala kay Job ang kanyang mga ari-arian.
Sabiyo, puno ng mga tulisan. Pakinggan mo ang ibubulong ko sa'yo at sundin mo upang magkamal kayo ng mga tauhan mo na maraming ari-arian. Iisang dapat niyong biktimahin at nakawan, ang taong saksakan ng yaman. Si Job. Si Job. Bilis mga kasama! Isasagawa natin ang kumislap sa aking isipan dahil parang may nagbulong sa akin na dapat nating biktimahin upang magkamal tayo ng maraming ari-arian. Bibiktimahin natin ang taong saksakan ng yaman, si Job. Nanakawin natin ang mga alagang baka at asto ni Job. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Ka! Ka! Sige mga kasama! Nakawin ang lahat ng mga baka at asto ni Job! Tara! Ito! Walang sino mang maaaring humadlang sa ating pagnanakaw! Mga tulisan! Huwag niyo nakawin ang aming Tumigil kayo! Baka kayo! Ipinagpili ni Job na alagaan namin ang lahat ng mga kanyang hayop! Huwag niyo nakawan si Job! Maawa kayo! Mga kasama! Tatangin natin ang lahat ng mga baka at asto ni Job! At upang walang makahadlang sa atin, papatayin natin ang lahat ng nag-aalaga sa mga hayop! Patayin natin ang lahat ng mga pastol ni Job! Patayin silang lahat! Maasahan ang mga tulisang sabeyo, gaya ng nais kong mangyari. Ninakaw nila ang mga alagang baka at asno ni Job at pinatay nila ang mga pastol na mga hayop. Buhay lamang ni Job ang ibinilin sa akin ni Yahweh na huwag kong kunin. Kaya lulubusin ko ang pinsala, hindi lamang sa mga ari-arian ni Job. Pipinsalain ko rin maging ang kanyang sambahayan. Ngayong narito na ako sa himpapawid, pipinsalain ko rin ang lahat ng mga tupa ni Job. At sasamantalihin kong nagkakatipon-tipon ang lahat ng kanyang mga anak. Matitikman ng lahat ng mga hayop ni Job at ng lahat ng kanyang sambahayan ang iba yung bagsik ng aking kapangyarihan. Mga kasama! Tinamaan ang kidlat ng mga tupa! Sa paulit-ulit na pagkidlat, halos lahat ng mga alaga nating hayop namatay! Halos lahat ng mga tupa ni Job tinamaan ang kidlat! Job, patawad. Wala akong kasalanan. Hindi
Hindi namin na ipagtanggol ang mga kasama namin, Pastol. Ang mga hayop na pinalagaan mo sa amin. Lahat ng iyong mga bakat asno, ninakaw ng mga tulisang sabeyo. Pati kayong mga pastol ko inatake ng mga tulisan. Oo, at napatay ang mga kasama ko. Ay, Diyos ko. Alis na ako, Job. Job, Narinig mo ba ang sinabi ng isa sa aking mga tagapag-alaga ng mga baka at asno? oo. Narinig kong isinumbong niya sa'yo bago siya lumisan dito sa ating tahanan. Ninakaw daw ng mga tulisang sabeyo ang lahat ng aking mga hayop. At pinatay ang iyong mga tauhan. At ang nakapagsumbong lang na yun sa akin, ang tanging nakatakas ng buhay. Job! Job! May tao sa labas, Job. Sino kaya yun na tumatawag sa akin? Job! Sino siya, Job? Isa sa aking mga pastol na mga tupa. Job, salamat at narito ka sa iyong tahanan. Bakit paring ligalig na ligalig ka? Isang malaking disgrasya ang nangyari. Anong disgrasya? Tinamaan ng kidlat ang iyong mga tuba. Ay, Diyos ko. Pati ang mga kasama kong pastol, tinamaan ng kidlat. At ako lang ang nakaligtas. Hindi. Job, Parang pinipesta ang ating mga hayop at mga tauhan. Parang pinipesta. Mga kasama! Matapos parang may nagbulang sa akin, magtatlong pangkat tayo at nagawin natin ang lahat ng kamelyo ni Job! Tayo na! Ha! Ha! Nakawin lahat ng kamelyo at patayin ang lahat ng mga tagapag-alaga ng mga hayop! Patayin! napapailing ka, Job. Naubos na ang lahat ng mga alaga kong hayop. Mga baka, mga asno, mga tupa at ngayon mga kamelyo. Nawala sila sa kagagawan ng mga tulisan at ng kalamidad. Job! Job! May dumarating. Salamat narito ka sa iyong tahanan, Job. At sino ka? Kapitbahay ako ng panganay mong anak. May masamang nangyari ba sa aming mga anak na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan? Habang ang lahat ng iyong mga anak ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, ganito ang nangyari. Panghuga! Lakas ng hangin! Narurusahan ba tayo? Lumabas tayo lahat dito sa bahay! Iligtas! Hindi na tayo makakalabas. Babagsak ang buong bahay. Nadadaganan tayo lahat ng bahay! Mamagsak ang buong bahay ng panganin ninyong anak dahil sa hampas ng malakas na hangin. Paano ang aking mga anak? Nabagsakan silang lahat. Nadisgrasya ang aming mga anak. Patay na silang lahat. Diyos ko! Diyos ko!
Dahil sa kapangyarihan ko, parang bulang naglaho ang lahat ng mga ari-arian ni Job. Nawala rin maging ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya ngayon, labis-labis ang kanyang paghihinagpis at pagdadalamhati. Sa mga nangyaring trahedya at kalamidad sa kanyang pamilya at mga ari-arian, tingnan ko lang kung sumampalataya pa si Job sa Diyos. Tingnan ko lang. Job! Bakit pinunit mo ang iyong damit? At bakit nagahit ka ng iyong ulo? Job, saan ka pupunta? Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Job! Si Yahweh ang nagbibigay. Siya rin ang kukuha. Bakit nagpatara pa ka sa lupa? Purihin si Yahweh! Purihin si Yahweh! Job, nawala ng lahat ng alaga nating hayop. Namatay ang lahat ng ating mga anak. Pagkatapos ng katakot-takot na mga sakuna at trahedyang nangyari sa ating pamilya, nagpupuri ka pa rin sa Diyos! Purihin ang Panginoon! Job, anong nangyayari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Saan ka galing, Satanas? Nagparot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Oo. Walang tutulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Mabuting tao at At may takot sa'yo? Hindi gumagawa ng masama? ipinapinsala ko na sa sayo ng walang dahilan. Alam kong walang malilingid sa'yo. Nananatili pa rin siyang tapat sa akin. Anumang bagay ay ibibigay ng tao. Huwag lamang kunin ang kanyang buhay. Patuloy nang naging tapat sa akin si Job sa kabila ng mga masaklap na sinapit ng kanyang mga ari-arian at sambahayan. Subukan mong galawin ng kanyang katawan. Tingnan natin kung hindi kanya sumpain. Ikaw na ang bahala kay Job. Pinahihintulutan mo kung galawin ng kanyang katawan? Oo, huwag mo lang siyang papatayin. Nahihimbing si Job. Tamang-tama. Habang natutulog siya'y gagalawin ko ang katawan niya. At sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, hahangarin pa ni Job na sana hindi na siya nagising. Na sana hindi na siya isinilang.
Job! Bakit? Ikaw ang tatanungin ko. Anong nangyayari sa'yo? Bakit puro na sugat ang katawan mo? Mga sugat na nakakapandiri eh. Wala akong alam na dahilan para ako'y masugatan. Bakit ako nagkaroon ng mga sugat sa katawan? Mga sugat na makirot. Lubhang mati. Sa dami ng makirot at nakapandidiring mga sugat na inilagay ko sa buong katawan mo, Job. Natitiyak kong hindi magtatagal at pagsisisihan mong sumampalataya kay Yahweh. At itatakwil mo na siya. Susumpain na. Job, bakit narito ka sa labas ng bahay at nakaupo ka sa tabi ng basurahan? At ikinukuskus mo ng bibingan ng palayok ang iyong mga sugat. Magsalita ka, Job. Sagutin mo ako. Pabayaan mo ako. Anong pabayaan kita? Alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Wala akong masamang nagawa. Sumasampalataya ka pa rin sa Diyos. Dapat ko lamang gawin yon. Job, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi. Pinaghirap ka niya. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? At hindi pati ang kahirapan. Pinarusahan ka ng Diyos. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang sumampalataya sa Diyos para matapos na ang mga paghihirap mo. Sumpain mo ang Diyos nang mamatay ka na. Bildad! Ha? Elipas! Sofar! Mabuti nakita ka namin. Talagang hinahanap ka namin. Bakit? Kaibigan natin si Job. Si Job? Hindi mo ba nabalitaan na nangyari sa kanya? Nabalitaan ko nga. Kahabag-habag daw ang kanyang sinapit. Oo. Ninakaw ang lahat ng kanyang mga alagang hayop. At namatay daw ang lahat ng kanyang mga anak. At nagkaroon daw siya ng mga sugat sa buong katawan. Kaya nga, papunta ako sa kanilang tahanan upang dalawin siya. Sasama na kami ni Sofar sa'yo, Bildad. Sige, ilipas. Sabay-sabay na tayong dumalaw kay Job. Sobar, ilipas. Malapit na tayo sa tahanan nila, Job. Sandali lang mga kaibigan. Bakit, Sofar? May isang taong nakaupo sa tabi ng basuran sa labas ng tahanan ni Job. Punit-punit ang damit ng taong yun at halos subad na. At ahit ng kanyang ulo. At marami siyang sugat sa katawan. Sino kaya ang taong yun?
ikinukuskus niyang bibingan ng palayok sa kanyang mga sugat. Nakakahabag siya. Nakakapandiri ang kanyang mga sugat. Bildad, Elipas, Sapar. Kilala tayo ng tao nakaupo sa tabi ng basurahan. Taong yun na nakakahabag at nakakapandiri mga sugat. Siya Si Job. Job! Ikaw ba yan? Ikaw nga. Job. Salamat sa inyong pagdalaw, mga kaibigan. Aming kaibigan. Kahabag-habag ang iyong kalagayan. Kahabag-habag ka, Job. Lubakang kahabag-habag. Sandali lang. Akala ko kung sino ang kumakatok. Hindi mo akalain na ako pala. Ang kapitbahay ko palang Dating mayaman na mahirap na ngayon. Huwag kang umiyak. Napakasaklap ng sinapit ng aming pamilya. Lalo na ni Job. Alam ko, Natadtad ng mga sugat ang kanyang buong katawan. napakabigat nga ng sinapit ni Job. Walang pangalawang kahirapan ang kanyang dinaranas at pinagtitiisan. Kaya nga waring hindi ko matagalang makita siya at makasama. At ano? Kung ako ang nasa katayuan ni Job, hindi ko makakayanan ng kanyang kahabag-habag at lubhang mahirap na kalagayan. Baka hindi ko na hangarin mabuhay pa. Mga kaibigan, bakit kayo umiiyak? Nahabag kami sa iyo, Job. Walang hinding mahabag sa iyong kalagayan. Kung sa ibang tao nangyari ang sinapit mo, mahabag na kami. Sa iyo pa kaya na hindi kami mahabag gayong ikaw ang aming kaibigan. Huwag niyo akong kahabagan. Kung ako nasa katayuan mo, baka hindi ko matanggap ang iyong kalagayan. Ako man, baka hindi ko yan mapagtiisan. Job, papaano mo natatanggap at napagtitiisan ang kahabag-habag mong kalagayan? Sa awa at tulong ng Diyos. Diyos? Nagagawa mo pang banggitin ang Diyos sa kabila ng iyong sinapit? At bakit naman hindi? Job, kung akong nasa katayuan mo, hindi ko nababanggitin ang Diyos. Ako man, Job. Ako man, dahil ang Diyos ang may kagagawan, kaya ka dumanas ng ganyang kasaklap na kalagayan. Ang Diyos ang nagparusa sa iyo, Job. Ang Diyos! Kumain ka muna ng tinapay. Hindi ka na sana nag-abala. Hindi ko magawang lamnan ng kahit ano ang aking sikmura. Huwag ka nang umiyak. Salamat at pinatuloy mo ako dito sa iyong tahanan. Huwag kang masyadong mamroblema sa kalagayan ng iyong asawa. Naihinga ko sa iyong kalagayan ni Job. Gagaling din ang mga sugat sa katawan niya. Naguguluhan ako. Ang alam ko, mga taong masasama lamang ang pinarurusahan ng Diyos. Ayun din ang alam ko. Anong mabigat na pagkakasala ang nagawa ni Job upang parusahan siya na mabigat ng Diyos? Ano?
Yan ba ang inyong paniniwala? Bildad, Elifas, Sobar? Ako'y pinarusahan ng Diyos. Hindi ba, Job? Ginagantimpalaan ng Diyos ang gumagawa ng mabuti. At pinarurusahan niya mga nakagagawa ng mabigat na pagkakasala. Wala akong nagawang mabigat na pagkakasala. Bakit sinapit mong yung napakahirap at kabag-habag na kalagayan? Hindi ka magkakaganyan kung wala kang nagawang mabigat na kasalanan. Anong klase kayong mga kaibigan? Job, huwag kang magalit. Wala kaming masamang ibig ipakahulugan. Matagal na ninyo akong kilala. Nakita niyo ba na gumawa ako ng masama? Nakita niyo na bang naging makasalanan ako kahit minsan lang? Nakita niyo na ba? Job, minsan man hindi ka namin nakitang gumawa ng kasalanan. Alam naming mabuting tao ka. Ngunit may mga kasalanang nangyayari ng hindi inaasahan at hindi kagustuhan. At hindi pinapaalam kanino man. Wala akong inililihim sa inyo at titiyakin ko sa inyo at kahit kanino, wala akong nagagawang masama para parusahan ako ng Diyos. Wala! Oh, umiiyak ka na naman. Hindi ko mapigilang hindi mapaluha sa tuwing maiisip ko ang kawawang kalagayan ni Job. Nahahabag ka sa kanya. Siya ang ama ng aking mga anak. Matagal ko siyang nakasama. Kaya hindi ko matagal na makita ang kawawa niyang kalagayan. Ngunit kung ako ang masusunod, nais kong mamatay na si Job. Ano? Nais mong mamatay na ang iyong asawa? Upang matapos na ang kanyang mga paghihirap. Mula sa aking pagkabata, nagkaroon na ako ng pananampalataya at takot sa Diyos. Kaya ginawa kong lahat upang maging mabuting tao. Minsan man hindi ako gumawa ng masama. Hindi ako nang agrabyado ng aking kapwa. Tumutulong ako sa mga naghihirap at kawawa. Naniniwala ako sa iyo, Job. Ako man, Job. Naniniwala rin ako sa iyo, Job. Kung naniniwala kayong isa akong mabuting tao, hindi kayo mag-iisip na may nagawa akong mabigat na pagkakasala. Kaya ako pinarusahan ng Diyos. Dahil kung ako'y naging masama at makasalanan, tatanggapin ko ang naging mahirap kong kalagayan. Ngunit sa buong buhay ko, nagpakabuti ako. Nagpakabanal. Kaya bakit? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos? Huwag kang magtiis, Job. Huwag kang pumayag na patuloy na maghirap sa kahabag-habag mong kalagayan. Pakinggan mong ibinubulong sa iyo ng aking mga salita. May paraan para matapos na ang iyong mga paghihirap. Kalimutan mo na ang iyong paniniwala at pananampalataya kay Yahweh. Talikuran mo na ang Diyos. Sumpain mo na ang Diyos!
Sino ka? Kilala mo ko, Job. Ako ang may likha ng langit at lupa at ng lahat ng nilalang sa daigdig. Yahweh, Ako nga. akala ko Ano ang iyong akala? Hindi ako totoo? naniniwala akong totoo ka. Dahil nagpakita ako sa iyo. Panginoon, Mapalad ang mga taong naniniwala at sumasampalataya sa akin kahit hindi nila ako nakita. naniniwala ako at sumasampalataya sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo at pagiging makatarungan. Kung naniniwala ka at sumasampalataya sa akin, bakit nagtatanong ka kung bakit ka nagdaranas ng mga paghihirap? Bakit nag-aalinlangan ka sa aking kaalaman? Kasi mababaw ang iyong pananampalataya sa akin. Katulad ka ng ibang taong mangmang. Sa kaunting paghihirap, pinanghihinaan ang kalooban at isipan. At ang paghihirap ay isinisisi sa akin. Ako na ang may likha ng lahat. Ako na ang pinagkakautangan mo ng iyong buhay. At ng lahat ng iyong ikinabubuhay. Nagkamali ako, Panginoon. Akala ko'y ako'y iyong pinabayaan. Walang sino man sa aking mga nilalang ang aking pinabayaan. Ang lahat ng dinadanas mong kahirapan ay pagsubok lamang. Pagsubok lamang? Kung hanggang saan ang pananampalataya mo sa akin. Patawad, Panginoon. Patawad sa aking pagkakamali. Sa aking pag-aalinlangan sa iyong kapangyarihan. Patawad sa aking kamangmangan. Panginoon, patawad. Panginoon, patawad. Panaginip. Nakatulog pala ako rito sa tabi ng basurahan. At sa panaginip ko, nagpakita sa akin ang Panginoon. Nagpakita siya sa akin sa kabila ng aking pagkakamali at kamangmangan. Ano, Job? Nagpakita sa iyong panaginip ang Diyos? At nakiusap mo ang Panginoon. At sinabi sa iyo ng Diyos na ang lahat ng dinaranas mo ngayong paghihirap ay pagsubok lamang. Ganoon nga, mga kaibigan. Kaya nakilala ko ang aking pagkakamali. At ako'y nagsisisi. Pero Job, Wala akong karapatang husgahan at tawaran ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya mananatili ang paniniwala at pananampalataya ko sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Satanas, bakit ka napapailing? hindi nangyari ang ating inaasahan. Ano ba ang iyong inaasahan? Inudyukan ko ang mga tulisan na nakawin ng lahat ng mga baka at asno ni Job. Sige mga kasama! Nakawin ang lahat ng mga baka at asno ninyo! Tara, sige! Walang sino mang maaaring humantang sa ating pagnanakaw! Mga kasama, pangin natin ang lahat ng mga baka at asno ni Job.
At upang walang makahadlang sa atin, patayin natin ang lahat ng nag-aalaga sa mga hayop! Patayin natin silang lahat! Inutusan ko rin ang mga tulisan na patayin ang mga pastol na nag-aalaga ng mga hayop ni Job. At ginamit ko rin ang aking kapangyarihan sa lahat ng mga anak ni Job. Naku! Biglang ang paglakas ng hangin! Mga kapatid! Lumabas na lahat dito sa bahay! Hindi na tayo makalabas! Mabagsak na ang buong bahay! Matatagalan tayo lahat ng bahay! Sa bagsik ng aking kapangyarihan, namatay lahat ng mga anak ni Job. At tinadtad ko pa ng nakapangdidiri at mahabing mga sugat ang buong katawan ni Job. Ngunit, hindi ka pa rin niya nagawang sumpain. Sa kabila ng lahat ng sakuna at trahedya sa kanilang pamilya at ng mga paghihirap ni Job, ikaw pa rin ang kinikilala niyang Panginoon. Nakapasa si Job sa aking pagsubok. Nakapasa si Job sa aking pagsubok, kaya pagpapalain ko siya. Salamat! Salamat! Nakasama ko sa salo-salo kayong lahat. Halos lahat kayong mga kamag-anak ko, mga kaibigan at mga kakilala ay dumalaw. Nakiramay at naghandog ng tulong sa akin. Kaya madaling gumaling ang mga sugat sa aking katawan at madali akong nakapagpundar uli ng mga ari-arian at mga alagang hayop. Maraming salamat sa inyong lahat! Salamat din! Salamat, Job! Job, higit pa sa dati nating mga ari-arian ang naibalik sa atin. Bukod doon, nagkaroon ulit tayo ng 10 mga anak. Kaya kontento at maligayang maligaya ako. Sa kabutihan ng Diyos, wala na akong mahihiling pa. Salamat sa Panginoon.